Filipino 7, Term 1, Week 5. Tekstong impormasyonal o ang tekstong expository. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMP. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tekstong impormasyonal o ang tekstong expository. Mga kasanayan. Maikling balik-aral. Itambal mo. Paano to? Gamit ang tambal salita, pagtambalin ang mga salitang nagsasaad ng magkatulad na kahulugan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mga tamang sagot. Lumbay, lungkot. Sakuna, aksidente. Duwag, takot. Kabiyak, asawa. Aklat, libro. Naintindihan, naunawaan. Nawala, naglaho. Mahalagang ang mambabasa ay may sapat na kaalaman at kakayahan sa pag-unawa ng kanyang binabasa. Mula sa pag-unawa ng mga salita ay tutungo ang lahat sa pag-unawa ng mga pangusap, talata o isang buong salaysay. Tekstong impormasyonal o informatibo. Ang tawag sa mga akdang nagtatangkang magpahayag ng impormasyon, datos o katotohanan hinggil sa isang paksa. Bahagi ito ng tekstong expository na ang layunin ay ipahayag sa mga mambabasa ang mga impormasyong nararapat nilang maunawaan. Hindi ito piksyon o katang-isip, bagkus ang bunga ng pananaliksik at masusing investigasyon. Ang mga halimbawa nito ay mga balita, thesis, editorial o mga lathalaing pumapaksa sa mga napapanahong mga issue. Sa ibang pagkakataon, may mga tula, awit, nobela, dula, dokumentaryo o pelikulang hango sa tunay na buhay na ang layunin din ay ibahagi ang katotohanan sa kasaysayan o sa mga mahalagang pangyayari. Nagiging tekstong expository ang mga ito kung mapatutunayang totoo ang nilalaman at hindi inimbento o nilikha bilang propaganda para pagandahin ang imahe ng isang politiko sa panahon ng eleksyon. Sa makatuwid, kahit ang isang akda o artikulo ay mukhang tekstong impormasyonal, kailangan pa ring maging mapanuri ang mambabasa para matiyak na totoo ang impormasyong nakapaloob sa akda upang hindi malinlang ng mga fake news o nilikhang mga videos para sa interes ng mapagsamantalang iilan. Samantala, ang mga tekstong visual naman ay maaring nasa anyo ng graph, karikatura o anumang guhit o larawan na nagpapakita ng mahalagang impormasyon. Kaugnay na paksa bilang isa, tekstong informatibo tungkol sa baybayin.
Basahin ang sanaysay sa ibaba. Ang pamagat, mula baybayin hanggang text messaging. Bahagi ng sanaysay ni Joel Costa, Malabanan.
Maikling pagsusulit. Gawain, pansinin ang tekstong biswal sa ibaba. Tanong, anong impormasyon ang makikita sa larawan? Ipinapakita sa larawan ang mababang resulta ng Pilipinas sa PISA at iniugnay ito sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Makikita rin ang isang mag-aaral na nahihirapang magbasa habang nakasakay sa isang pagong na sumisimbolo sa mabagal na pagunlad ng edukasyon. Pangalawa, ano ang ipinapahiwatig ng tekstong biswal kaugnay sa kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas? Ipinahiwatig ng tekstong biswal na may mga suliranin sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ipinapakita nito na maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagbasa, matematika at agham, kaya mababa ang naging resulta ng bansa sa PISA. Ipinakikita rin nito na kailangan pang pagbutihin ang kalidad ng edukasyon. Pangatlo, bilang mag-aaral, ano ang iyong tungkulin kaugnay ng larawan? Bakit? Bilang mag-aaral, tungkulin kong mag-aral ng mabuti, magsikap na mapaunlad ang aking kaalaman at maging responsable sa aking pag-aaral. Mahalaga ito upang makatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at maging handa sa mga hamon sa hinaharap. Para sa kabuuang pagsusulit. Para sa unang bahagi, pagkatapos basahin ang sanaysay kanina, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang baybayin at bakit ito mahalagang bahagi ng pagkakakilanlang Pilipino? Tama! Ang baybayin ay sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Mahalaga ito dahil sumasalamin ito sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Pangalawa, ayon sa sanaysay, paano nagkakatulad ang baybayin at ang text messaging sa kasalukuyan? Ipaliwanag. Magaling! Magkatulad ang baybayin at text messaging dahil pareho silang gumagamit ng pagpapantig at pagpapaikli ng mga salita. Halimbawa, sa pagte-text ay pinaiikli ang mga salita upang mas mabilis itong maisulat, katulad ng prinsipyo ng baybayin. Pangatlo, bakit sinasabi sa teksto ng baybayin ay hindi lamang dekorasyon o pangporma? Mahusay! Hindi lamang dekorasyon ang baybayin dahil ginagamit ito noon sa pang-araw-araw na buhay, sa relihiyon at bilang simbolo ng pagkikibaka laban sa pananakop. Isa rin itong mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Pang-apat, ano ang maaaring maging epekto ng madalas na paggamit ng text messaging sa tamang pagsulat ng wikang Pilipino? Magaling! Maaaring masanay ang mga mag-aaral sa pagpapaikli ng mga salita at magkaroon ng mga pagkakamali sa tamang baybay, balarila at paggamit ng mga salita kapag gumagawa ng formal na sulatin. Panglima, sa iyong palagay, bakit hinihikayat ng may akda na pag-aralan at pahalagahan ng mga kabataan ang baybayin? Ipaliwanag ang iyong sagot gamit ang mga ideya mula sa teksto. Napakagaling! Hinihikayat ng may akda ang mga kabataan na pag-aralan ang baybayin upang mapanatili ang ating kultura at kasaysayan. Naniniwala siyang makatutulong ito sa pagpapahalaga sa wikang Filipino at sa pagpapalakas
ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ikalawang bahagi, basahin ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahayag ng pangusap at mali kung hindi. Una, ang baybayin ay sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit na ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Tama o mali? Pangalawa, ayon sa teksto, ang baybayin ay ginagamit lamang bilang dekorasyon at pamporma ng mga kabataan. Pangatlo, magkatulad ang prinsipyo ng baybayin at text messaging dahil pareho silang gumagamit ng pagpapantig at pagpapaikli ng mga salita. Pang-apat, ayon sa sanaysay, walang epekto ang madalas na paggamit ng text messaging sa tamang pagsulat ng wikang Filipino. Panglima, hinihikayat ng may akda na pahalagahan at pag-aralan ang baybayin upang mapanatili ang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tekstong impormasyonal o ang tekstong expository. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.